Good morning, good afternoon, and good evening kung nasa ang sulok ka man ng mundo ngayon. Binabati kita ng welcome po sa aking YouTube channel. In this video, ipapakita ko po sa iyo yung ginawa kong technical analysis kagabi during our Mentors Live. Nangyayari po yung Mentors Live, kasama ko po yung mga mentors ng Global Miranda Minor Group, mga nagpupugi at nagagandahan. Nangyayari po yan every Thursday, 9 p.m. to 10 p.m. So dito, sa video na ito, dito nag-forward testing ako ng isang coin which is yung Bitcoin. And marami kasing trader na nakakita na ng breakout kay Bitcoin. But for us, dito nyo makikita kung gaano ka-powerful yung CMM strategy because we can do forward testing. And even, pag sinabi kasing forward testing, pwede mo ma-predict yung market using yung chart or analysis ng market. So tara, panoorin muna natin yung ginawa kong technical analysis kagabi. So Bitcoin, so check muna natin yung higher time frame muna tayo. Si Bitcoin kasi, pag gagamit ako ng regular chart, meron siya rito yung breakdown eh. Medyo malaki-laki, mahaba yung breakdown niya na to. And ito ay multi-month breakdown coming from April 6. No? So ilang buwan din yun. Pero sinalo siya nung oras, old resistance acting as a support. フィリピンの首都マニラに別邸を持とう。月々での分割払いが可能。フィリピン首都マニラのラグジュアリー物件。May commercial. May pagsalo siya rito, no? Pero from a higher time frame perspective, meron siyang binubuong double top. At the same time, meron siyang nabasag na sobrang laking trend line. So, kahit magkaroon ng mga long opportunity sa lower time frame, mas magbase muna tayo dito sa higher time frame kasi boss pa rin natin yung higher time frame. Pero kapag bumaba ka pa ng isang secondary na trend natin, medyo meron kang makikitang parang nagkaroon ng breakout. Yan, parang slight nagkaroon ng breakout. So ang kailangan gawin dito ni Bitcoin, if we want na ito ay umakyat, dapat mag-hold siya dito sa horizontal line na to. Dapat i-hold niya tong around 112,000 na to. Kasi ito yung previous resistance na nabutas and then nagkaroon siya ng oras din dito. And ito rin yung neckline nung double top. Ito rin yung neckline nung double top. So, for other instances kasi, kapag bumaba ka ng lower time frame in this particular coin, yes, correct, nagkaroon siya ng parang breakout. Ang hindi ko lang gusto sa breakout na to is parang nagki-create pa siya ng left hand. Mas better kasi if meron kang breakout na pag nag-breakout siya ng mga trend line, at least dapat di siya nagki-create ng left hand. But in this case, nagkaroon siya ng parang reversal pattern pa or nagki-create siya ng left hand. So, syempre, hindi natin pwedeng sabihin na breakout na kasi merong parang, kumbaga, grade B setup siya eh. Sa 4 hours naman, sa key level, meron din tayo ditong key level na trend line. So, sa trend line na ito, ay meron din tayong 3 touches. So, normally kasi, based sa mga backtest ko na rin sa mga previous trades, normally sa mga third touches, meron siya talagang reaction wherein talagang nagkakaroon ng rejection. That's why nung nagkaroon siya ng breakout dyan, nagkaroon ng left hand. Karoon ng left hand yung breakdown. So ano ang pwede nating gawin? Pwede mong antabayanan para ito ay masabi nating bullish na siya. So although nagkaroon siya ng breakout dyan, kailangan natin makakita ng conviction dito na at least magkaroon siya na another pagbaba. Sana magkaroon at magkaroon siya dito ng at least
pattern, reversal pattern. Kasi dahil nga nagkaroon siya ng breakdown ng trend line, we want to see na magkaroon siya ng at least reversal pattern. If we are going to use Fibonacci kasi, etong trend na yan, swing low, swing high, nasa fib levels na rin naman. And ang gusto natin mangyari, kung gusto natin siyang umakyat, kailangan magkaroon siya ng reversal pattern dito, bumalik siya. Otherwise, kung di siya magkakaroon ng reversal pattern, pwedeng lower high lang to at bumaba lang siya around 105. I think 108 pwede. Actually, nandiyan na nga siya. So, pwede. So, itong 108 din is key level support. Kung gusto nating umakyat to, kailangan makakita tayo at least conviction ng reversal pattern on a higher time frame, which such as 4 hours time frame. So, hindi natin kailangang magma-FOMO muna kasi lower time frame pa lang naman itong nakikita natin pag-breakout sa kanya. And yung pag-breakout niya rin kasi, meron siyang nanganganak siya ng pattern eh, no? Meron na nga siyang parang pattern. So, ang gagawin mo dito, kung sakaling ito hindi magtuloy, so kuhanin mo to as a neckline and abangan nyo na magbuo siya dyan ng pattern. Pwede niyang i-break out to. Pwede kang mag-TP around 112. Pwede niyang balikan yung area na yan. So, yun yung nakikita ko sa kanya. Kasi hindi natin to pwedeng i-trade agad because pagka-breakout niya, nagkaroon siya ng mga pattern. So, much better na bumaba siya, magpahinga. Kung lumipad naman to, may sosopla rin sa kanyang resistance here. So, pwede nating kuhanan ng Fibonacci to. If we are going to use Fibonacci, swing high, swing low, may sosopla rin sa kanyang mga 382s. Pwede rin nating hatakin dito. So, ito ay pwedeng oras o sure din ang mangyayari sa kanya. Pero for me, kung ako ang tatanungin, kung gusto ko ng mas magandang trade, yung conservative na play, I think gusto ko bumaba siya. Magkaroon siya ng reversal pattern para mas maganda yung pag-akyat niya. Because yung breakdown kasi, since meron na siyang malaking breakdown, kailangan merong reversal pattern na conviction. Kasi nagkaroon siya ng breakdown. So, that's for me, Bitcoin. Mentors, meron ba kayong idadagdag here? Other insights? So ayun, nakita natin yung Bitcoin. No, nakita natin yung Bitcoin na tinii ni Mentor Mike. So ngayon, ang gawin natin, i-check natin yung current status ng Bitcoin. Kasi nga katulad ng sinabi ko kagabi, hindi maganda yung ginawa niyang breakout dun sa trendline kasi nanganak siya ng left hand. If hindi mo pa alam kung yung mga sinasabi ko na left hand and right hand, yan ay tinuturo po namin sa university namin kasi meron kaming course na nagtuturo kami on how to analyze market properly. And hindi lang siya properly in a very, very layman term. So, bisitahin natin yung Bitcoin chart. What's up? Alright, so right now, nakita natin yung sinabi natin yesterday, nagkaroon nga din siya ng rejection in that area. And if you're going to go in a lower time frame, yung sinasabi ko kasing kahapon na pattern, sabi ko, use this support as a neckline. Kung sakaling bumaba siya, true enough, sabi ko, mag-TP ka lang around dito sa part na to, which is yung trend line. But in a bigger picture analysis, ang gusto natin mangyari ay bumaba siya and currently bumababa na talaga siya. So, ano ang pwedeng mangyari kay Bitcoin sa mga darating na araw? So, Friday naman ngayon,
And tomorrow is Saturday. Most likely, hindi naman magiging significant yung volume tomorrow unless magkaroon ng mga positive na news in the market. But if walang positive news na mangyayari sa market, so pwedeng ang mangyari, the price can consolidate in this area. Alright? Pag nagko-consolidate siya sa area na to at nag-hold siya dyan, pwedeng niyang butasin itong trend line na to, itong yellow. Pwede kang mag-antay ng breakout dyan at pwede kang mag-take profit dito lamang sa resistance na to. So, bakit dyan? Kasi yan yung previous resistance na nagkaroon ng rejection pababa. Pero keep in mind na itong resistance na to can also create a reversal pattern which is double bottom. Yun yung, kung gusto mong mag-buy in spot, I think you need to buy dito sa area na to kapag nandito na siya. Kasi mas maganda na yung bigay niyan around above ng $112,000. Mas okay na yon because meron na tayong nakikitang reversal pattern. Yan yung forward testing ni Mentor Mark. Just in case naman, kung titignan natin kasi on a bigger time frame or bias, Bitcoin pa rin naman kasi ay merong breakdown. Nagkaroon talaga siya ng breakdown ng trend line. So, just in case, ang mangyayari dito, kung hindi yan tumuloy, magkaroon ng neckline dyan for double bottom, ito ay pwedeng magkaroon ng tabu trade pababa. Yan. So, narinig mo yung tabu trade. Tabu trade is one of our strategy na tinuturo sa course namin. Pwede mo matutunan yan. Just message me in my Facebook account. So, pwede siyang mag-tabu trade at pwede niyang puntahan yung key level. Pwede tayong mag-fib, swing low, swing high. If sakaling magta-tabu trade siya, pwede niyang puntahan itong 382 level at makakakita tayo ng 105,000 Bitcoin kung tutuluyan niya yan pababa. Alright? So, yun yung forward testing natin. So, tip! If you want to buy spot, huwag ka munang bibili. Antayin mo magkaroon na dito ka bumili sa taas niya ng spot because delikado ka dyan. And if you want to buy spot ng maganda, mas maganda mag-abang ka na lang ng mga key levels natin at the same time fib level. And dyan mas magandang bumili ng spot. Alright. So, abangan natin itong Bitcoin na to. Medyo tumama na tayo doon. Siguro naman, makikita nyo rito kung gaano ka-powerful yung strategy natin sa CMM system. Napaka-simple lang yung aralin. Talagang support and resistance trend line lang talaga yung ginagamit namin. To be honest, hindi ganun kahirap hindi ganun kadali ang trading talaga. But, if meron talagang tao na magtuturo sa'yo na yung simple idea or simple terms, mas maganda matutunan mo na siya. At andito kami para ituro yun sa inyo. With that said, maraming salamat and see you sa ating mga session. Oh, by the way, sa Discord server ko rin kasi, yan, kung makikita ko, pakita ko sa inyo yung Discord server ko. Sa Discord server ko, bago ko pa yan talaga, yan, hindi pala makita, no? Pero, yun na nga, siguro ilalagay ko na lang yung Discord server ko dito sa link na to para makita nyo kung paano kayo makaka-join. With that said, maraming salamat kay Miranda. I hope meron kang natutunan and at least meron kang ng insights about Bitcoin sa gagawin niya for this coming week. Kalma, weekend naman ngayon, walang volume, enjoy your family day. This is the right time na ikaw ay mag-siesta muna. Alright? I love you 3,000 and I will see you sa ating video pa. Bye-bye!